Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan ng Panay, may isang pangalan na lagit-laging binabanggit ng matatanda sa tuwing sumasapit ang gabi. Lazaro, ang tinaguriang pinakamalakas na antingero sa kanilang bayan. Anak siya ng isang magsasaka at sa murang edad ay nasaksihan na niya kung paanong winawasak ng mga aswang ang pamumuhay ng mga tao. Pinapatay ang mga alagang hayop, dinudukot ang mga bata at pinahihirapan ang mga buntis. Ngunit hindi isang ordinaryong tao si Lazaro. Sa kanyang dibdib ay nakasabit ang isang gintong medalya na may ukit na krus at sinaunang simbolo, ang kanyang anting-anting na minana pa mula sa kanyang lolo. Ayon sa alamat, ang agimat na iyon ay pinagpala ng 3 ermitanyo na tagapagtanggol ng kabundukan. Sino mang magsuot nito ng may dalisay na puso ay magkakaroon ng lakas na higit pa sa karaniwang tao. Balat na hindi tinatablan ng bala o itak, mata na nakakakita sa dilim, at tapang na hindi nauuga ng takot. Lumaki si Lazaro na sanay sa hirap, nagtatrabaho sa bukid tuwing umaga at nagbabantay sa kanilang mga bakahan tuwing gabi. Ngunit sa likod ng kanyang payak na pamumuhay, may itinatagong misyon ng kanyang puso. Lipulin ang lahi ng mga aswang na unti-unting nagpapahina sa kanilang baryo. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagliparan ng mga paniki at nagdilim ang paligid na parabang natakpan ng ulap ang liwanag ng buwan. Mula sa malayo ay narinig ni Lazaro ang iyak ng isang babae. Agad siyang kumaripas ng takbo. Dala ang kanyang gulok na binendisyunan ng langis mula sa simbahan. Pagdating niya sa bakuran ng kanyang kapitbahay, bumungad ang isang nilalang na kalahating tao at kalahating hayop. Mahahabang kuko, pulang mga mata, at bungis-ngis na nagpapakilabot. Isa itong aswang na gutom at tinangkang dukutin ng isang bagong panganak na sanggol. "Hindi ka makalalapit!" sigaw ni Lazaro habang kumislap ang kanyang anting-anting. Parang binundol ng kidlat ang paligid. Ang liwanag mula sa kanyang dibdib ay nagsilbing apoy na hindi matabunan ng dilim. Umatras ang aswang, ngunit huli na sa isang mabilis na hampas ng kanyang gulok, natagpas ang isa nitong pakpak. Ngunit bago tuluyang mabuwal, nagtawa ito ng malakas. "Hindi ako nag-iisa, Lazaro. Hinihintay ka na ng aming supremo." At naglaho itong parang usok. Sa gabing iyon, muling naalala ni Lazaro ang sumpa ng kanyang lolo. "Kapag dumating ang oras, ikaw ang magiging tagapagtanggol ng ating lahi laban sa kadiliman. Ngunit mag-ingat ka, hindi lang isa, kundi buong angkan ang haharapin mo." Mula noon, alam niyang hindi na siya basta magsasaka lamang. Siya ang magiging sandigan ng kanilang baryo at ang kanyang buhay ay ilalaan sa pakikidigma kontra sa mga halimaw ng dilim. Ngunit ang tanong, handa na ba siya sa pagsilang ng pinakamalupit na laban ng kanyang panahon? Mabigat ang amoy ng sinunog na kahoy at langis ng kandila sa hangin ng mag-umaga. Sa bakuran ni Aling Rosa, nakasunod ang mga kapitbahay na halos hindi pa nakakahugas ng antok sa kanilang mga mata. Sa gitna nila, si Lazaro, nakatayo sa harap ng naitindig na munting dambana. Isang kahong kawayan na may krus, palaspas at sisidlan ng asin. Humuhuni ang mga ibon sa kawalan. Wari pinakikiramdaman pa ang banta ng kagabi. "Salamat sa Diyos at nailigtas mo ang bata," sabi ni Kapitan Ilyo, habang idinidikit sa dibdib ang sombrerong buri. Pero tama yung sabi ng halimaw. Kung may supremo sila, mangangahulugan yon ng pugad na may bantay at mga orasyon na baligtad sa atin. Yung sugat ng pakpak, nasundan niyo ba? Singit ni Aling Rosa, mahigpit ang yakap sa sanggol. Baka di pa nakakalayo. Humarap si Lazaro. "Susundan ko ang amoy at bakas nila sa kagubatan, pero kailangan ko ng mga bagay na makatutulong." Itinaas ni Kapitan Ilyo ang sako ng asin. "May asin at bawang dito. May lumang langis ng krus mula sa kumbento, nakuha kay Padre Isko noong nakaraang pista. May palaspas din mula sa Domingo de Ramos." Tumango si Lazaro. "Maghahanda ako.
Huwag ninyo nang hayaang lumabas ang mga bata kapag dapit hapon. At kung makarinig kayo ng tik-tik, kabaligtaran yon ng distansya. Kapag malayo ang tunog, malapit ang halimaw. Napatingin ang ilan, tila ngayon lang nila narinig ang patakarang iyon ng dilim. Sa loob-loob ni Lazaro, sapat ang gabing iyon para ipaalala sa lahat na hindi kwento-kwento ang panganib. Umuwi siya sa kubong pawid na nakadikit sa gulod ng talahib. Ibinitin niya sa balangkas ng kisame ang gulok, saka pinadaan sa usok ng kamangyan at tuyong dahon ng saging. Pinatakan niya ng langis mula sa kandilang dating inialay sa altar. Pinahiran ng bawang ang talim at pinatungan ng kaunting asin. Mula sa bayong, kinuha niya ang lumang aklat, ang libro ni Damian, sulat kamay ng kanyang lolo. Nagbukas siya sa pahinang kinulayan ng abong tinta, kinabitan ng mga tandang krus. Babasahin sa pagsugod. Sa ngalan ng may kapal na buhay, sa liwanag na sumilang sa dilim, balutin ang kalasag ng loob, patalasin ang isip at gulok, at ipagtabuyan ang nagkukubli sa halimaw na anyo't halakhak. Hindi man palaging malinaw ang mga salita, sapat ang bigat ng tradisyon para damahin niya ang tikas na iginawad sa kanyang anting-anting. Ipinulupot niya ang pamigkis na balat ng ahas sa pulso, alaala ng huling pangaral ng lolo. Huwag kang mag-iiwan ng bakas na hindi mo kayang buriin. Sa bawat yapak, may matang nakatanaw. Bago umalis, kumatok sa pinto ang isang dalagang may dalang kawayan at supot na bayong. Lazaro, tawag nito si Mara to. Ang maamo niyang muka ay kakikitaan ng alikabok at luha, ngunit matatag. Si Mara ang bagong gurong pinalad na maitalaga sa baryo. Mahilig magbasa, mahilig mag-alaga ng halaman. Narinig ko kagabi, may iniwan ng ermitanyong si Tandang Berto para sa iyo. Inilahad ni Mara ang isang supot, itim na ugat ng gabi na parang pusong busilak na tinusta, at isang makitid na bangkito ng kawayan na may ukit na bilog at bituin. Sabi ni Tandang Berto, kapag sumiklab ang amoy asupre sa hangin, baliin mo ang ugat na to at ihagis sa apuyan. Magkakaroon ka ng sandaling linaw, makikita mo ang mga yapak na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngumiti si Lazaro, bahagyang nahihiya. Salamat, Ma'am Mara. Hindi mo kailangang tawagin akong ma'am kapag ganito. Sagot ng dalaga, pilit na tumatawa. Tawagin mo lang akong Mara. Ingat ka. Walang bibitaw, tugon niya, at lumakad na papasok sa gulod. Sumalubong sa kanya ang panibugho ng kagubatan. Amoy lupa, amoy dahon, at amoy na parang sunog na asukal. Mahina ngunit may dalang pangakong mapait. Dumaan siya sa 3 tanda na laging binabanggit ng matatanda kapag pinag-uusapan ng mga daan ng aswang. Ang sagingang tuyo, ang talon ng lagaslas, at ang bakal na bangin. Sa unang tanda, nanlilimahid ang lupa at nakabitin ang nagkulubot na dahon. Sa ikalawa, umaambon ng pinong patak ang talon na parang pawis ng bundok. Sa huli, tumatayo ang batong itim na parang bakal. Matigas, malamig, at nagtatago ng alingaw-ngaw. Sa sagingang tuyo niya na amoy ang matapang na asupre. Pinagtali-tali niya ang tuyong dahon, sinindihan at dinurog sa maliit na palayok. Binali niya ang itim na ugat ng gabi, inihagis sa usok, at saglit na nagbukas ang mundo na parang binuksan ng hangin ang kurtina ng liwanag. May sumiklab na mga bakas sa lupa. Hindi pa tuyo ang dugo, halatang mula sa sugatang pakpak. May halong malapot na itim na parang ihi ng paniki. Kumislap ang medalya sa kanyang dibdib. Gumuhit sa hangin ang linya patungong hilaga, parang inaakay siya. Sa tabi ng palumpong, natanaw niya ang tik-tik na kumawag-kawag. Tumunog itong parang malayo, ngunit ramdam ng balat ni Lazaro ang kalapitan nito. Ang kanyang mga balahibo sa braso'y tumindig.
Bumunot siya ng dahon ng bayabas, tinutdot sa asin, at ipinalo sa sariling balikat. Isang ritual laban sa panglululan ng takot. Sa likod ng puno, gumapang ang anino. 2 pares ng mata ang sumilip, maliit, dilaw, mapanghas. "Lumabas kayo," bulong ni Lazaro, hindi itinaas ang boses. Mula sa pagkatagong dahon, lumantad ang 2 nilalang na may balat alimango at ngiting punggok. Sa liwanag ng umaga, nakikita niya ang anyo nilang tao, ngunit may tuhod na baligtad. Mga bantay na aswang na marunong magkubling parang tao. Ang isa'y payat na parang poste. Ang isa'y malapad na parang pating. "Anong hinahanap mo rito, antinggero?" Ngising aso ng payat. "Baka gusto mong sumama sa amin at tikman ang amoy ng inang may gatas." Hindi sumagot si Lazaro. Dahan-dahan niyang ikinasa ang gulok, nagtatakip sa araw ang palad para hindi masilaw. Sa gitna ng himpapawid, naglubid ng hangin ang tiktik, parang kampana ng simbahan na binabaligtad ang orasyon. "Kung di ka aalis," dagdag ng malapad, "kami ang magpapalakad sa iyo, papunta sa aming supremo. Sigurado akong matutuwa siya." "Tuwang may kapalit na bituka," sagot ni Lazaro. "Kayo ang unang itatanong ko." Sumugod ang payat, mabilis at paalon ng galaw. Nabanaagan ni Lazaro ang buntot nitong maikli at natatakpan ng palda ng buwan. Pinatungo niya ang gulok, klang, kumaskas sa batong binarnisa ng laway. Umikot ang payat, sinusundot siya ng kuko. Shik! Pumulandit ang asin at langis mula sa talim. Napatras ito, parang pinaso. Ang malapad ang sumunod, lumaki ang bibig at tumubo ang pangil. Umamba itong duduwal, humigop ng hangin ang tiyan at biglang ibinuga. Baho ng bulok na laman na kayang pag-apuyin ang lalamunan ng tao. Naunahan ni Lazaro ang baho. Ibinagsak niya ang palayok ng usok ng ugat ng gabi at tumakip ng panyo. Sa sandaling linaw na idinulot ng usok, nakita niya ang manipis na hibla sa batok ng malapad. Isang sinulid ng dilim na pinaggagalingan ng puwersa nito. "Dito," bulong niya sa sarili, at inilusot ang gulok sa pagitan ng anino at balat. Naputol ang hibla. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng malapad, nagkurap ang mga mata, at nagsimulang sumingaw. "Baliw!" sigaw ng payat. "Hindi ka namin kayang patumbahin. Maghihintay na lang kami sa gabi." Dala ang huling yabang. Pumuslit itong parang asong pinutulan ng buntot. Sumuot sa yagas na palumpong at naglaho sa pagitan ng anino at liwanag. Humihingal si Lazaro. Kinuha niya ang munting botelya ng asin. Ibinuhos ang kaunti sa bangkay ng malapad. Nag-aalumpihit itong parang uod. Ilang saglit pa at naging abo na lamang na dinala ng simoy. Mula sa bulsa, inilabas niya ang tali at pinikis ang nabaling kuko ng payat. Alaala at gamit na maaari pang maging tanda sa susunod na engkwentro. Habang naglalakad, sumulpot sa isip niya ang tinig ng kanyang lolo. Ang anting-anting ay parang bigkis ng lupa at langit. Kapag pinuspos mo ng galit, pumipitik. Kapag pinuspos mo ng awa, lumalambot. Ang tamang bigat, katarungan. Huwag mong hahayaang lustayin ng iyong loob ang liwanag na nasa dibdib mo. Tumingkad ang liwanag ng medalya sa kanyang dibdib. Hindi man nakasisilaw, ngunit sapat upang ipaalala ang hampas ng tungkulin. Sa talon ng lagaslas, hinugasan niya ang mga daliri, ipinahid ang asin sa sentido. Tumingala siya sa daloy ng talon, parang sukbit na belo ng isang diwata na umiiyak. Sa likod ng lagaslas ay may butas. Nilapitan niya ito. Malamig ang singaw, amoy bato at lumot. Doon niya nakita ang unang sagisag, ukit sa pader na hugis mata na may 3 bilog sa loob. Pamilyar. Dahan-dahan niyang hinawakan ang medalya. Sa likod nito, may embos na halos kalbo na sa katandaan, isang mata at 3 bilog rin, ngunit kulang sa isang guhit. Parang piraso ng palaisipan. Kung ganito ang tatak,
Iisa ang pinag-ugatan ng aking agimat at ng sagisag na to. Bulong niya. May nawawalang kalahati o may kakambal. Kumabog ang dibdib niya, hindi dahil sa takot, kundi sa hinalang ang Supremo ang may hawak ng kabilang piraso. Kapag ganoon, magkakabigkis ang kanilang kapalaran. Ang liwanag at dilim ay isinasabit sa isang bigkis na posibleng masira o magdikit sa isang hampas lang ng panahon. Bandang hapon, narating niya ang bakal na bangin, isang pader ng batong kasing itim ng gabi, makintab kapag hinaplos ng araw. Umuungol ang hangin mula sa hasang ng mga bitak. Naririnig niya ang mahihinang bulong na parang panalangin na binaliktad. May 3 lagusan sa ibaba, ang gitna ang pinakamalaki. Nailawan ng dapit hapon ng pook, umilaw din ang medalya. Naghaplos siya ng langis sa talim ng gulok at nag-ukit ng maliit na krus sa lupa. Tumukot siya ng asin, iginala sa paligid at binigkas sa loob ang panalangin minana. Liwanag ng umaga, bantayan mo ako sa paglusong. Liwanag ng gabi, huwag mo akong itapon. Kung may mata ang dilim, bulagin ito ng katarungan. Kung may tainga ang takot, tabunan ito ng tapang. Sa sandali ring iyon, may humaplos sa hangin. Parang pagsirit ng huni ng kuwago at tiyak na yabag ng maraming paa. Pumihit siya. Mula sa kanang lagusan, sumilip ang maliit na anino na mabilis na tumakbo, parang batang naghahabulan. Pinakinggan niya ang lupa, mga yapak na walang bigat. Mga alila, anya sa isip, mga bantay na di paganap. Pumili siya ng daan, ang gitna. Nagtali siya ng manipis na piraso ng tela sa sanga, palatandaan at pumasok. Naroon ang amoy na kanina pa sumusunod-sunod, halimuyak ng basang balahibo, asupre at gatas na panis. Ang dingding ng yungib ay may mga pampahid na kamukha ng alkitran. Sa kalayuan, maririnig ang huni ng mga palaka, ngunit ang tono nito'y huyop na parang tunog ng palad na pinagdikit at pinaghiwalay sa tubig. Dito niya inubos ang laman ng munting sisidlan ng ugat ng gabi. Pinisil niya sa pagitan ng mga daliri, tinampi sa takip noo. Bigla, parang nagmarka ang mga bakas sa lupa. Mga talampakang pabaligtad, mga tiktik na hinugot sa kisame ng yunggib, mga linya ng dugo na ginawang mapa. Sa pook na mas malalim, may nakitang balumbon ng balat na nakasampay. Hindi ito balat ng hayop, ito'y balat na paunti-unting binuksan na tila kasuotan. Napatigil ang kanyang hininga, balat tao. Kung gabi, isusuot ng mga aswang ang ganitong balat upang lumakad sa baryo. Kapag nadikitan ng asin at bawang, nangungulubot at nasisira. Mula sa likod, may kalit-liitang yabag. Umikot si Lazaro, nakataas ang gulok. Isang matandang babae ang aninong nakita niya. Pandak, nakayuko, nakasakbat ang bayong. Ngunit ang mga mata nito ay pulang-pula. At ang ngiti may 7 ngipin lamang na parang mga paltik na salamin. Anong ginagawa mo rito, Irog? Anas ng matanda, malambing na parang ina. Naliligaw ka ba? Halika, may gatas dito. Sinipat ni Lazaro ang bayong. Hindi gatas ang laman, kundi boteng may laman na malapot, kulay tsokolate na may bula, dugo. Hindi siya sumagot. Palinga-linga ang matanda at sa isang kisap, tumubo sa bumbunan nito ang manipis na sungay. Dumampi sa kisame, saka nakabitin ang katawan na parang paniki. Sige na, bulong pa nito. Naghihintay ang aming Supremo. Matagal ka na niyang kilala. Alam ko, malamig na sabi Lazaro. Kilalang kilala rin niya ang tatak na ito. Itinaas niya ang medalya. Ang liwanag nito ay naglaro sa kisame. Gumuhit ng 3 bilog. At sa pagitan ng mga iyon, may nawawalang guhit.
Humiyaw ang matanda, hindi sa takot kundi sa tuwa. Ang kalahati, kaya pala amoy ka niya kahit malayo. Kung gayon, handa ka na. Handa sa ano? Sa pagsasanib. At tumanod ang matanda, bumuga ng hilik na parang hangin ngipin. Sumirit mula sa bayong ang malapot na dugo, tumama sa lupa at kumislap. Naging mga linta na gumapang palapit sa kanyang paa. Mabilis si Lazaro. Isinampay niya ang paa sa nakausling bato, saka inihampas ang gulok sa sanga ng stalaktita. Bumagsak ito sa pagitan niya at nang gumagapang. Umalingaw-ngaw ang tok. Nagdulot iyon ng sandaling hadlang. Sa maninipis na segundo, isinaboy niya ang asin na kanina pa nakabukas, pinagsama sa langis ng krus. Pumuti ang sahig, nagfiesta ang singaw na parang hulabang high school. Sumisigaw ang matanda o kung anumang anyo nito habang natutusta ang dila sa usok. Ngunit bago niya mahatak ang gulok, may sumipol na malamig na tinig mula sa kailaliman ng yungib. Hindi boses ng tao, hindi rin ng hayop. Boses ito ng malayong kulog na may salita. Lazaro, napatigilan siya. Iyon ang kanyang pangalan. Hindi mitya ng biro, hindi tukso, tiyak, kilalang kilala. Malapit ka na. Nabutas ang init ng kanyang dibdib. Kumirot ang anting-anting na parabang hinihila. Sa liwanag ng baba ng yunggib, nakita niya ang pader na kumikislap. May ukit na mata at 3 bilog at doon ang nawawalang guhit. Kung lalapit ka, matatapos ang pagkakahiwalay ng piraso sa iyong dibdib at ng kanyang piraso, bulong ng bahagi ng isip niya. Kapag nagsanib, alin ang magahari, liwanag o dilim? Hindi nagpadaig si Lazaro sa hatak ng hiwaga. Mabilis siyang umatras, ngunit madulas ang sahig, parang may langis. Tumikit ang talampakan niya sa balat ng ahas na pinakakalat sa lupa. Tsak! Napadulas siya at tumama ang balikat sa pader. Maingay na maingay ang dagundong. Doon lumitaw ang mga matang bughaw at pula sa dilim. 10, 20, marahil higit pa. Sunod-sunod na tiyak na yabag, sabay ang tunog ng mga kuko sa bato. Sa itaas, nagbukas ang mga kandilang itim na walang ningas, liwanag na walang init na siyang pumunit sa pagtalilis ng dilim. Sa liwanag na iyon, natanaw niya ang mahabang aninong nakaupo sa batong altar. Payat, mahaba ang braso, katawan na parang pinagtagpi-tagping anino. Sa dibdib nito, kumikintab ang isang medalyon. Kasing hulma ng suot ni Lazaro, ngunit ang ukit ay nakabaligtad. Sa wakas, sabi ng tinig na parang ulan sa bubong na yero, ang kalahati. Tinangkang tumayo ni Lazaro, itinindig ang gulok, sinikap itago ang kirot sa balikat. Supremo, aniya. Kung yan ang tawag nila sa iyo, ito ang unang huling tawag ko. Tumawa ang nilalang. Hindi matinis, hindi malakas. Isang tawang may pasensya. Huwag kang magmadali, sisugo ka ng liwanag. Ako naman ang sugo ng liwanag na naligaw. Ang pagitan natin. Itinuro ng aninong mahaba ang sa sariling dibdib. Isang guhit lamang. Sino ang una sa ating magpapakain nito sa sarili? Sa likuran ni Lazaro, dumagsa ang mga alila. Maninipis na katawang may mga batik, nakayupyop sa lupa, ngunit ang mga kamay ay matitigas na parang ugat ng mangga. Umaambag ang bawat hakbang. Umaawit sila ng salitang pabaligtad. Ama, aming ama-ama naming ama, aming naming ama, ama aming. Tama na, singit ni Lazaro, at itinarak ang gulok sa lupa nang dumampi ang unang alila. Tumalsik ang abo at ang balat, nagbuklod sa paligid ang usok ng asin. Ginamit niya ang bangkito ng kawayan na iniabot ni Mara, ipinatong sa 2 bato, naging tulay para makaiwas sa malansang putik. Sa isang iglap, pumulandit sa hangin ang 3 alila, subalit nasunog sa hangganan ng asin. Bumalik sila,
nagngangalit. May hangganan ng antingero mo, bulong ng Supremo, parang may lambing. Kapag naubos ang asin, kapag natuyo ang langis, ang natitira na lang ay puso mo. At ang puso mo, hindi ba't madali itong magduda? Subukan mo, tugon ni Lazaro, kahit ramdam niyang sumisikip ang hangin sa kanyang baga. Binitawan niya ang isang orasyon ng tapang, hinugot sa alaala ng lolo. Liwanag na ipinako, huwag mo akong itaboy. Sa bawat aninong tumitiwalag, gawing hulmahan ng bakal ng gulok. Sa diwa kong nanginginig, gawing tunog ng kampana ang tapang. Sa saliw ng panalangin, kumislap ang medalya. Sumindi, hindi gaya ng apoy, kundi gaya ng araw na dumungaw sa ulap. Ang aninong nakaupo sa altar ay sandaling nagdalawang isip. Kumurap ang kanyang medalyon at tila may hiblang pilak na dumugtong sa hangin sa pagitan nila. Naramdaman ni Lazaro ang hatak. Isang pag-anyaya na parang yakap ng ina na baka lang. Madali nga ang katahimikan kung susuko siya. Hindi, pikit matang sabi niya sa sarili. Hindi ako ang hantungan ng inyong kaginhawaan. Itinaas niya ang gulok at ipinaiktad ang talim. Hinahati ang mismong hibla sa hangin. Umalingaw-ngaw ang pitlag. Nagliyab ang 5 kandilang walang ningas at sabay-sabay itong namatay. Kumulog sa loob ng yungib. Nagtakbuhan ang mga alila. Ngunit hindi lahat. 2 ang naiwan, malalaki at may pakpak na kulay abo. Sa kislap ng sandaling iyon, sabay silang sumugod. Kaliwa, kanan. Kailangang may ibigay si Lazaro. Ang balikat o ang tagiliran. Pinili niya ang sakit sa tagiliran. Shhh! Kinayod ng kuko ang balat, ngunit kumapit ang anting-anting na parang kalasag. Humahalo sa dugo ang liwanag at hindi tuluyang bumaon ang sugat. Nairita ang Supremo. Sige, malamig na utos nito. Dalhin niyo siya ng buhay. At doon bumaba mula sa kisame ang pangkawit na buto, kumikikig. Unti-unti siyang binabakuran. Iniikot ni Lazaro ang ulo, hinahanap ang pagitan. Ang munting daan ng hangin sa kaliwa, mababa at makipot. May nakitang bato roon, magaan ang pagkakapatong. Pag naitulak niya iyon, baka bumigay, baka magbukas ng butas. Hinikayat niya ang mga paa. Huminga ng mababaw. Habang papalapit ang pangkawit, ipinihit niya ang bigat ng katawan, itinukod ang bangkito ng kawayan, at itinulak ang magaan na bato. Grak! Bumagsak ito. Naglabas ng haba ng liwanag mula sa siwang, labasan. Ngunit hindi ito maluwag. Kailangan niyang sumuot ng patagilid. Huwag! Unang sigaw ng isa sa mga alila, ngunit nauna na ang katawan ni Lazaro. Umuslit siya sa siwang, tumilamsik ang alikabok, naglatag ng takip na bato ang sariling bigat. Sa loob ng siwang, makipot, madilim at mababa ang kisame. Naririnig niya sa likod ang pagngalit ng mga kuko sa batong pader. Ang tinig ng Supremo na hindi sumisigaw ngunit naririnig, isang pangakong babalik. Hindi ka makakatakas sa 1 piraso, Lazaro. Bulong nito na parang dumaos-dos sa kanyang batok. Sa susunod, hindi ka nalalaban. Magpapahinga ka na lang sa aking braso. Nagpatuloy si Lazaro, kumakapa sa dilim, kumakapit sa bawat batong malamig. Sa dulo ng lagusan, may mahinang hangin at amoy dahon. Lumabas siya sa isang siwang sa likuran ng bangin. Hapon na, namumulawan ang langit. Sa malayo, dinig ang kampana ng baryo, 3 mahabang tugtog, senyales na may panganib o pagpupulong. Pinisil niya ang medalya, inilagay ang kamay sa sugat sa tagiliran. Mababaw ngunit mahapdi. Naalala niya si Aling Rosa, si Kapitan Ilyo, si Mara. Naalala niya ang balattao sa loob ng yungib, ang medalyong kabaligtaran, ang usok na walang apoy, at napagtanto niya, hindi lamang panggabi ang laban na ito. Ang Supremo ay nagbabalak ng pagsasanib at kapag nagtagumpay, maaaring magbago ang balat ng buong baryo. Tumindig ang balikat ni Lazaro.
Hindi pwedeng bukas. Kailangan ngayong gabi. Kailangang maagang magtagpo ang mga tao. Kailangang maipwesto ang asin, ang bawang, ang palaspas sa bawat pintuan. Kailangang maputol ang hiblang pilak bago pa ito maging lubid. Nilingon niya ang bangin, ang itim na pader na parang bakal, at nangako sa sarili, babalik ako. Ngunit sa susunod, hindi na ako mag-isa. Pagbalik ni Lazaro sa baryo, sinalubong siya ng alingawngaw ng kampana. Ang tunog nito ay parang matalim na babala, tumatagos sa dibdib ng bawat nakaririnig. Nasa gitna ng plaza ang mga tao, halatang gulat, halatang nangangamba. Sa tabi ng kapilya, nakatindig si Kapitan Ilyo, nakahawak sa megafono na kahoy at tinatawag ang lahat. Mga kababaryo, nakita niyo ang kapahamakan kagabi. Narito si Lazaro, ang antingero, at siya ang makapagsasabi kung ano na ang ating gagawin. Tahimik ang lahat. Ang ilan ay nakatingin kay Lazaro na parabang siya na lamang ang natitirang sagot sa kanilang mga panalangin. Humakbang siya sa gitna, sugatang tagiliran, ngunit tuwid pa rin ang tindig. Hindi sila titigil, panimula niya. Nakapasok ako sa kanilang pugad, ang bakal na bangin. At doon, nakita ko ang Supremo. Hindi basta-basta ang kanyang lakas. May hawak siyang kapirasong agimat na kakambal ng suot kong medalya. Nag-umpukan ng mga tao. Ang iba'y kumakapit sa rosaryo, ang iba na may halos mangiyak-ngiyak sa takot. Kapag nagsanib ang dalawang agimat, dagdag ni Lazaro, maaring maging alipin ng dilim ang ating baryo. Kaya bago mangyari yon, kailangan nating maghanda. Hindi lang ako ang lalaban, tayong lahat. Itinaas ni Kapitan Ilyo ang kanyang kamay. Kung ganon, ano ang dapat naming gawin? Isa-isang itinalaga ni Lazaro ang mga tungkulin. Paglalagay ng bawal na hangganan, maglatag ng asin sa bawat pintuan, bintana at tarangkahan, huwag magkulang kahit isang butil. Pagpapatong ng bawang at palaspas. Ang palaspas ay hindi lang pangsimba. Kapag sinunog at hinalo sa bawang, nagiging usok na kinamumuhian ng aswang. Pagbabantay ng mga kalalakihan. Huwag hayaang nag-iisa ang sinuman sa gabi. Magtayo ng mga bantay paniki sa mga puno, mga lalaking may dala ng sulo at sibat. Paghahanda ng mga ina at buntis. Kung buntis, manatili sa gitna ng baryo, sa loob ng kapilya. Doon tayo magtitipon sa gabi, ang simbahan ng ating pinakamatibay na kuta. Nag-angat ng kamay si Aling Rosa. Paano kung pumasok sila sa katawan ng tao? Marami akong narinig na ganyan. Hindi mo alam kung kapitbahay mo ba o aswang na nakabalat tao. Tumango si Lazaro. Yan ang pinakamapanganib. May mga palatandaan. Kung ang tao ay iwas sa liwanag, kung ang kanyang anino ay hindi tumutugma sa katawan, kung siya ay umiwas sa asin. Ngunit ang pinakamahalaga, kilalanin natin ang isa't isa. Huwag tayong basta-basta maghihinala. Ang Supremo gustong maghasik ng takot. Kung magdududa tayo sa bawat kapitbahay, tayo na ang tatalo sa sarili. Sa plaza, inilabas ni Kapitan Ilyo ang mga lumang sibat, pana at gulok na nakatago sa imbakan ng baryo. Binuhusan nila ito ng langis mula sa simbahan at pinahiran ng durog na bawang. Pinakuluan ng mga kababaihan ang asin sa malalaking kawa at inihalo sa tubig, upang gawing bawang na tubig asin na ibubuhos sa sulo at sandata. Lumapit si Mara kay Lazaro. Dala ang isang maliit na sisidlan ng pulang likido. Ito ang katas ng dahon ng lingalinga. Sabi ni Tandang Berto, kapag hinalo sa asin at ipinahid sa sugat ng tao, napipigil nitong sumanib ang kapangyarihan ng dilim. Tinanggap ito ni Lazaro at tumingin sa kanya. Kung hindi dahil sa iyo kagabi,
Baka nabaon na ako sa yunggib. Salamat. Namula ang pisngi ni Mara. Hindi ako magaling lumaban, Lazaro, pero kaya kong tumulong. Ang tulong na iyon, sagot niya, ay kasing bigat ng sandata. Pagsapit ng dapit hapon, nagtipo ng lahat sa kapilya. Ang mga batay na tutulog na yakap ang kanilang ina, ang mga lalaki na may nagbabantay sa paligid, may mga sulo at sibat na nakasandal sa balikat. Tahimik ngunit puno ng kaba ang hangin. Nasa altar si Lazaro, hawak ang gulok na kumikislap sa ilalim ng kandila. Pinikit niya ang mga mata at binigkas ang panalangin. Panginoon, ikaw ang tanglaw. Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ang aming baryo. Kung ako ang sandata, ikaw ang kamay na gumagabay. Kung ako ang kalasag, ikaw ang bakal na nagpapalakas. Naway hindi mabaligtad ang aming puso at hindi manaig ang supremo. Pagkatapos, lumabas siya sa gitna ng bantay. Pinagmamasdan ang kalangitang unti-unting nilalamon ng ulap. Walang bituin, walang buwan, tanging dilim. Darating sila ngayong gabi, bulong niya sa sarili. At hindi lang sila. Magpapadala ng mga alila ang supremo upang subukin ang ating depensa. Kung makakayanan natin, may pag-asa. Pero kung bumigay tayo, baka wala ng bukas. Sa di kalayuan, nagsimula ang tiktik. Mahina, parang mula sa kabilang bundok. Ngunit alam ni Lazaro, malapit na sila. Ang buong baryo ay nababalot ng katahimikan, tila humihinga lamang sa pagitan ng sindi ng mga sulo. Sa paligid ng kapilya, nakapwesto ang mga lalaki. May hawak na sibat, gulok at pana. Ang mga duloy pinahiran ng bawang at asin. Sa loob, ang mga babae at batay nakapaloob, nakapalibot sa altar kung saan nakapatong ang krus at mga palaspas na sinusunog paminsan-minsan para lumikha ng usok. Nasa harapan si Lazaro, nakatindig sa tarangkahan, nakahawak sa kanyang gulok. Sa dibdib ay kumikislap ang kanyang anting-anting, tila may sariling pintig na umaayon sa tibok ng kanyang puso. Naririnig niya ang mahinang tiktik, tila malayo, ngunit alam niyang nasa paligid na. Kapitan, bulong ni Lazaro kay Ilyo, palakasin ang apoy. Huwag hayaang mamatay ang mga sulo. Tumango si Kapitan Ilyo at nagbigay ng hudyat. Sunod-sunod na nagsindi ng dagdag na sulo ang mga bantay. Ang usok mula sa bawang na sinunog ay kumalat sa hangin, umaalingasaw na parang pananggalang. Ngunit kasabay nito, nagsimulang umihip ang malamig na hangin mula sa kabundukan. Maya-maya nakita nila mga matang kumikislap sa dilim. Unay 3, kalaunay 5, at nang hindi nila namamalayan, halos 20. Mga aswang na nagkukubli sa anyo ng tao, ngunit sa ilalim ng liwanag ng apoy, kitang-kita ang baluktot na tuhod, mahahabang dila at matatalim na kuko. Mga kababaryo, sigaw ni Lazaro, ito na! Huwag kayong bibigay. Tandaan ninyo, ang bawat isa ay may tungkulin. Parang alon ng anino ang unang bugso. Tumalon mula sa talahiban ng 3 nilalang, mabilis na parang hangin. Ngunit nakapaghanda ang mga bantay paniki sa puno. Nagbagsak sila ng mga sibat na may dulo ng asin. Shhh! Tumama sa isa at agad itong napaso. Umatungal ng malakas bago bumagsak at nagliyab ang balat na parang sinunog na papel. Ngunit ang dalaway nakalusot. Sumugod ang isa kay Lazaro. Bumuka ang bibig na parang ahas. Hinarang niya ang gulok. Clang! Umagos ang dugo itim mula sa bunganga nito nang tamaan ng talim. Ang ikalaway nagtatangkang sumuot sa gilid, ngunit sinalubong ni Kapitan Ilyo ng sibat at isinaboy ang asin sa mukha nito. Umatras ang halimaw, nag-iwan ng sigaw na pumunit sa hangin. Sa loob ng kapilya, narinig ng lahat ang ingay. Ang mga batay nagsimula ng umiyak, ngunit pinakalma sila ni Mara. Tahimik lang. Ang ingay ay nagbibigay lakas sa mga halimaw. Manalangin kayo.
huwag kayong matakot. Bigla, umihip ang malakas na hangin. Isa-isang namatay ang ilang sulo sa gilid ng kapilya. Lumapot ang dilim. Mula sa itaas, bumagsak ang 3 nilalang na may pakpak, mga manananggal na tauhan ng Supremo. Sa itaas, sigaw ng isang bantay. Mabilis silang sumugod. Ang isa'y bumaba sa bubungan ng kapilya, tinangkang pasukin ang butas ng bintana. Ngunit inunahan siya ni Lazaro, ibinato ang supot ng asin at bawang sa mukha nito. Nagliyab ang balat at sa halip na makapasok, nahulog ito sa lupa, gumugulong at nagsisigaw bago natunaw sa abo. Ngunit ang 2 pang manananggal ay nakapagbagsak ng dila na mahaba at malagkit. Dumapo ito sa mga bantay, hinila ang 2 papalapit, at bago pa sila makapalag, tinangkang kagatin. Agad tumalon si Lazaro, hinampas ng gulok ang dila, at sa isang iglap ay naputol ito. Umatungal ang nilalang, gumuguhit ang dugo sa lupa. At sa gitna ng labanan, narinig ng lahat ang isang tinig, malamig, malalim, at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Lazaro. Nanlamig ang mga tao. Alam nila, iyon ay boses ng Supremo. Isang kapiraso ka lamang ng aking kalakasan. Kung hindi mo ibibigay ang kalahati ng agimat, duduguin ang iyong baryo hanggang wala nang matira. Tumayo si Lazaro sa gitna, hinahabol ang hininga ngunit hindi nagpadaig. Hindi mo maaangkin ang liwanag. Kung gusto mo ang agimat, halika dito. Hindi ako tatalikod. Nagnggit-ngit ang hangin. Ang mga aswang na nasa paligid ay nagsimulang umatras, ngunit hindi tuluyang umalis. Para silang mga alilang hinihintay lamang ang utos ng kanilang pinuno. Isang matandang babae ang lumapit mula sa dilim, nakayuko, payat at tila inosente. Ngunit si Lazaro ang unang nakaramdam ng kakaiba. Ang kanyang anting-anting ay nag-init, nagbigay babala. Lazaro, wika ng matanda, anak ako ng iyong lolo. Ako ang dapat na tagapagdala ng agimat, ngunit ikaw ang pinili. Ibalik mo sa akin ang nararapat. Napatingin ang lahat. Kung totoo man ito, isa itong revelasyon na hindi nila inaasahan. Ngunit sa titig ni Lazaro, alam niyang hindi ito ordinaryong tao. Sa likod ng anyo ng matanda, nakita niya ang mga mata ng halimaw. Hindi mo ako malilinlang, sigaw niya. Hindi ako magpapadala sa kasinungalingan. Sa isang iglap, nagbagong anyo ang matanda. Naging isang halimaw na kasing laki ng kalabaw, may pakpak ng paniki at ngipin na parang espada. Sumugod ito sa kapilya, at doon nagsimula ang pinakamatinding sagupaan ng gabing iyon. Lumusob si Lazaro, kumikislap ang anting-anting, at sumalubong ang kanyang gulok. Sa bawat hampas, naglalagablab ang hangin, at ang halimaw ay napapasigaw ng hiyaw na nagpagalaw sa mga puno. Ngunit habang lalong lumalakas ang sagupaan, naramdaman ni Lazaro na hindi ito ang tunay na laban. Isang pagsubok lamang ito, isang pagpapakita ng Supremo na ang tunay na digmaan ay paparating pa lamang. Umalingaw-ngaw ang mga kampana ng kapilya, paulit-ulit na tumatama sa tenga ng mga tao. Sa bawat kalembang ay tila naguudyok na tumibay ang kanilang loob, ngunit kasabay nito'y dumadagundong ang kalangitan. Ang hangin ay biglang lumamig, at ang mga ilaw ng suloy isa-isang kumikindat, tila nagdadalawang isip kung mamamatay o hindi. Si Lazaro, sugatan ng balikat at tagiliran, nakatindig sa tarangkahan ng kapilya. Sa harap niya, ang halimaw na nag-anyong matandang babae kanina ay ngayoy lumaki pa. Pakpak na kasing laki ng banig, pangil na parang sibat, at katawan na kumikinang sa itim na kaliskis. Ngayon, bulong ng halimaw, ipapalasap ko sa inyo ang kapangyarihan ng Supremo. Sa gilid ng kapilya, nakapwesto ang mga lalaking naglatag ng asin at bawang sa bawat sulok. Ngunit nang sumugod ang halimaw, tumama ang pakpak nito sa lupa,
isang malakas na hampas na parang lindol. Boom! Kumuhit ang bitak sa lupa at ang asin na nakakalat ay nagkahiwa-hiwalay na tabunan ng alikabok at putik. Kapitan! Sigaw ng isang bantay. Nawasak ang hangganan. Agad nagpasya si Lazaro. Muling ibuhos ang asin. Huwag hayaang mabutas ang paligid. Ngunit huli na. Sa siwang ng depensa, nagsulputan ng mga maliliit na nilalang. Mga tiktik na may katawang parang unggoy, ngunit ang ulo'y ibon na may matutulis na tuka. Mabilis nilang pinagtutulungan ng mga bantay. Isa ang lumundag sa balikat ng isang lalaki, kinakagat ang leeg. Isang sigaw ang narinig, kasabay ng pagtilamsik ng dugo. Sa loob ng kapilya, nanginginig ang mga babae at bata. Nasa harap nila si Mara, hawak ang palaspas na sinusunog sa maliit na palayok. Huwag kayong matakot. Sigaw niya, bagaman nanginginig din ang tinig. Manalangin kayo. Ang ating panalangin ang ating pananggalang. Sabay-sabay na binigkas ng mga tao ang Ama namin. Ngunit sa bawat kataga, tila sinusubukan silang patahimikin ng hangin. Minsan ay nagiging pabulong. Minsan na may parabang may kasabay na tinig na bumabaliktad sa dasal. Narinig ito ni Lazaro mula sa labas at lalong pinatibay ang kanyang loob. Hindi ko hahayaang lamunin sila ng takot, bulong niya. Muling sumugod ang halimaw. Sa bawat hampas ng pakpak, nagwawala ang hangin at ang mga sulo ay pinapatay ng malamig na bugso. Tumalon ito, naglalaway ang pangil at tinangkang kagatin si Lazaro. Ngunit sinalubong siya ng gulok na kumikislap sa ilaw ng anting-anting. Klang! Tumama ang pangil sa gulok at ang dagundong ng banggaan ay umalingaw-ngaw na parang dalawang bakal na nagdidigmaan. Pumilandit ang dugo itim mula sa gilagid ng halimaw, ngunit mabilis itong bumawi. Tumilapo ng buntot at tinangkang hampasin si Lazaro. Naigwasan niya ito, ngunit nadaplisan ang kanyang sugat sa tagiliran. Napangiwi siya sa sakit, ngunit hindi siya umatras. Kung talagang ikaw ang anak ng lolo ko, sigaw niya, hindi ka sana pinili ng dilim. Sumagot ang halimaw ng halakhak na nakapanlulumo. Hindi ako ang hindi pinili, Lazaro. Ako ang tumanggi. Ang liwanag ay kulungan. Ang dilim, iyon ang tunay na kalayaan. Muling sumugod ang halimaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang si Lazaro ang humarap. Tumalon si Kapitan Ilyo mula sa gilid, dala ang sibat na pinahiran ng bawang. Ibinagsak niya ito sa tagiliran ng halimaw. Shhh! Umatungal ang nilalang, nagliyab ang balat kung saan tumama ang sibat. Ngunit habang abala sila sa labas, isang mas malaking panganib ang pumasok sa loob ng kapilya. Isang grupo ng mga balat-tao, mga aswang na nagtatago sa anyong tao, ang nakalusot sa butas ng depensa. Dalawa sa kanila ang nakapasok sa pinto ng simbahan. Mga tao, umatras kayo, sigaw ni Mara. Sinubukan niyang itaboy gamit ang apoy ng palaspas, ngunit mabilis ang mga nilalang. Hinablot ng isa ang isang bata, itinataas ito na parang manok na itatadta rin. Nagsisigawan ang mga babae. Ngunit bago pa mangyari ang pinakakatakot-takot, pumasok si Lazaro. Basang dugo, sugatan, ngunit nakataas ang gulok. Sa isang iglap, pinutol niya ang braso ng aswang na may hawak sa bata. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang at agad itong tumalon palayo. Mara, ilabas ang mga tao sa likod na pintuan. Huwag silang manatili dito. Utos ni Lazaro. Paano ka? Sigaw ng dalaga. Ako ang haharap, sagot niya, malamig ngunit matatag. Sa labas, lalong dumarami ang mga aswang. Ang mga bantay ay isa-isang bumabagsak. Ang ilan ay sugatan, ang iba na may nilalamon ng takot. Ang hangganan ng asin ay halos hindi na may pagtanggol. Tumindig si Lazaro sa gitna ng plaza, duguan ngunit kumikislap ang anting-anting. Sa kabila ng lahat, hindi siya umatras. Ngunit alam niya sa kanyang puso, ito pa lang ang simula. At sa hating gabing iyon,
tumama ang boses ng Supremo, mas malinaw kaysa dati. Lazaro, hindi mo na kayang iligtas silang lahat. At kasabay nito, bumagsak ang isa sa tarangkahan ng kapilya. Ang unang depensa ng baryo nawasak. Umuugong ang buong baryo, hiyawan, iyakan, at alingaw-ngaw ng mga pangil na kumakalabog sa pinto ng kapilya. Ang hangin ay puno ng abo at usok ng sinusunog na palaspas, ngunit hindi na iyon sapat upang pigilin ang paglusob ng mga nilalang. Si Kapitan Ilyo, sugatan sa braso, ay nagbigay ng utos. Mga kababaryo, dumaan tayo sa likod. Iligtas muna ang mga bata at buntis. Mabilis na umaksyon ng mga lalaki. Binuhat ang mga bata. Inalalayan ang matatanda. Si Mara, nanginginig man, ay naging gabay ng kababaihan. Sa likod ng kapilya ay may maliit na lagusan patungong palayan. Doon sila itinakas, habang ang ilan sa mga bantay ay naiwan upang pigilan ang mga halimaw na pilit sumisingit sa loob. Samantala, si Lazaro ay nakatayo sa gitna ng plaza, duguan ngunit matatag, hawak ang kanyang gulok na puno ng itim na mantsa ng mga halimaw. Ang kanyang anting-anting ay patuloy na kumikislap, tila may sariling pintig ng galit. Hindi pwedeng lagi kaming aatras, bulong niya sa sarili. Kailangan kong putulin ang ugat bago pa man tuluyang lamunin ng Supremo ang baryo. Alam niyang hindi sapat ang panlaban nila sa isang buong angkan ng aswang, lalo na kung ang Supremo mismo ang mamumuno. Kaya sa kanyang isipan, isang lihim na plano ang umusbong. Sasalakayin niya muli ang pugad, hindi bilang sundalong nag-iisa, kundi bilang isang pinunong magdadala ng mga piling kasamang handang magbuwis ng buhay. Ngunit kailangan muna niyang matiyak na ligtas ang mga tao. Habang naglalabasan ang mga kababaryo sa lagusan, ilang aswang ang nakatuklas ng kanilang daan. 3 nilalang na may dugtong na dila ang tumalon mula sa bubungan, handang hadlangan ang pagtakas. Ngunit sumalubong si Lazaro, mabilis na kumilos. Shhh! Isang hiwa ng gulok at naputol ang isa sa mga dila, nagbubulwak ng itim na dugo. Isinaboy niya ang asin mula sa kanyang bayong at nagsisigaw ang mga nilalang habang umuusok ang balat. "Bilisan ninyo!" sigaw niya kay Mara na may hawak na 2 bata. Nang makalayo ang karamihan, lumapit si Kapitan Ilyo kay Lazaro. "Anong plano mo? Hindi natin kayang salubungin ang lahat ng ito." "Huwag muna kayong bumalik sa baryo," sagot ni Lazaro habang hinaharang ang isang aswang na sumusugod. "Ilipat ninyo ang mga tao sa kuweba ni Tandang Berto. Doon sila ligtas. Ako ang babalik sa bangin." Halos mapamura si Kapitan Ilyo. "Lazaro, iyon ang mismong pinagmumulan ng kasamaan. Doon nakaupo ang Supremo." Ngumiti si Lazaro, malamig ang titig. Doon din matatapos ang lahat. Habang nagkakagulo, isang kakaibang pangyayari ang bumalot sa baryo. Biglang huminto ang ilan sa mga halimaw at para bang may tinig silang pinakikinggan. Nakarinig si Lazaro ng bulong na pumapailan lang sa hangin. Pauwiin na sila, hindi pa panahon. Isa-isang umatras ang mga nilalang, nagsitakbo pabalik sa kagubatan. Naiwan ang abo at dugo sa paligid. Ang mga tao'y litong-lito, hindi alam kung bakit biglang humina ang paglusob. Ngunit si Lazaro ay nakatitig sa dilim at alam niyang ang tinig na iyon ay mula mismo sa Supremo. Hindi iyon awa, kundi panlilin lang. Tila may inihahanda itong mas malaki. Matapos mailigtas ang mga tao sa kuweba ni Tandang Berto, nagtipon si Lazaro, Kapitan Ilyo, Mara at ilan pang matatapang na lalaki. Sa gitna ng apoy na sinindihan nila, sinabi ni Lazaro ang kanyang lihim na plano. "Hindi tayo pwedeng palaging tagapagtanggol lamang," sabi niya.
Kung hahayaan nating lumakas ang Supremo, darating ang araw na wala na tayong maililigtas. Kailangan nating sugurin ang pugad bago pa man sila muling bumalik. Nanahimik ang lahat. Ang iba'y halatang takot, ang iba na may nagdadalawang isip. Ngunit si Mara ang unang nagsalita. Kung pupunta ka sa bangin, hindi ka dapat nag-iisa. Sasama ako. Nagulat si Lazaro. Mara, hindi mo ito laban. Ngunit matatag ang titig ng dalaga. Kung may natutunan ako ngayong gabi, iyon ay ang hindi sapat ang isa lang na may tapang. Ang tapang ay dapat pinapasan ng lahat. Kung hindi, lagi tayong magiging alipin ng takot. Sumang-ayon si Kapitan Ilyo. Kung ganon, pipili tayo ng 12. 12 kalalakihan at kababaihan na may lakas ng loob at pananampalataya. Tayong lahat ang babangon para sa baryo. Ngunit bago pa man matulog si Lazaro sa gabing iyon, dumaan siya sa kakaibang karanasan. Sa kanyang pagtulog sa kuweba, bigla siyang napadpad sa panaginip. Nakita niya ang kanyang lolo, matikas, may hawak na parehong agimat na nasa kanyang dibdib. Lazaro, wika ng matanda. Ang dilim ay hindi laging matatalo sa lakas. May mga oras na ang pinakamabisang sandata ay ang lihim na nakatago sa puso. Tandaan mo, ang Supremo ay hindi lamang halimaw. Isa siyang nilalang na minsan ding kumapit sa liwanag. Nabigla siya. Lolo, anong ibig mong sabihin? Kilala mo ba siya? Ngumiti ang matanda at bago pa siya makasagot, naglaho ang lahat. Naiwan si Lazaro na pawisan, humihingal at puno ng tanong. Pagputok ng araw, tahimik ang buong baryo. Ngunit sa di kalayuan, kitang-kita mula sa bundok ang itim na usok na pumapaytaas mula sa bangin. Isa itong senyales. Ang Supremo ay nagtitipon ng mas malakas na hukbo. Tumindig si Lazaro at humarap sa kanyang mga kasama. Ang laban ay hindi na bukas o sa makalawa. Ngayong gabi sugod tayo. Kung magtatagumpay tayo, maliligtas ang baryo. Kung hindi, wala nang babalik. At sa harap ng apoy, nagsimulang manumpa ang kanyang mga kasamahan. Sa kanilang mga mata, hindi lamang takot ang naroon, kundi pag-asa. Na baka nga, kahit laban sa Supremo, may liwanag pa ring magwawagi. Madilim pa nang simulan ni Lazaro ang pagtitipon. Ang apoy sa harap ng kuweba ni Tandang Berto ay nagliliyab, nagsisilbing tanglaw at saksi sa kanilang gagawing pasya. Isa-isa niyang nilapitan ng mga lalaki at babaeng handang mag-alay ng lakas. Hindi lahat ng kababaryo ay kayang sumama, ngunit sa wakas ay 12 ang napili. Kapitan Ilyo ang pinakamatanda ngunit matatag. May hawak na sibat na minana pa sa kanyang ama. Mara ang gurong hindi marunong lumaban, ngunit ang tapang ay higit pa sa inaasahan. Siya ang magsisilbing tagapagpagaling gamit ang mga halamang dala. Pedro at Juan magkapatid na mangingisda, sanay sa lambat at sibat. Ang kanilang lakas ay nasa pagkakaisa. Tomas, isang panday na may dalang maso, ang lakas ng kanyang mga bisig ay kasing bigat ng bakal na kanyang hinuhulma. Aling Rosa, ang inang nailigtas kagabi. Dala niya ang dasal at palaspas na inalay kay San Miguel. Mateo, isang tahimik na magsasaka na may malalim na kaalaman sa mga orasyon ng kanyang yumaong ina. Berto, ang apo ni Tandang Berto, may kaalaman sa mga halamang gubat at likas na tuso sa pakikipaglaban. Isko, batang lalaking may dalang pana at puno ng tiwala sa agimat na iniukit ng kanyang yumaong lolo. Luisa, dalagang mabilis tumakbo, tagapagdala ng mga mensahe at pagkain. Andres, dating sundalo na bumalik sa baryo, dala ang kanyang lumang baril na nilagyan ng bala at asin. Lazaro, ang antingero, ang magiging pinuno ng kanilang pangkat. Sa harap ng apoy, naglatag si Lazaro ng asin sa bilog at doon sila tumayo. Itinaas niya ang kanyang gulok at nagsalita. Ngayong gabi, tayo ay hindi na lamang mga magsasaka, mangingisda o guro. Tayo ay magiging mga mandirigma ng liwanag.
Ang Supremo ay hindi titigil hanggat hindi niya napapailalim ang ating baryo. Ngunit kung magsasama-sama tayo, maaari nating tapusin ang kanyang pamumuno. Isa-isa silang naglatag ng kanilang mga sandata sa bilog. Sibat, maso, pana, lambat, palaspas, bala at halaman. Sa gitna, inilapag ni Lazaro ang kanyang anting-anting na kumikislap. Sabay-sabay silang nanumpa. Sa ngalan ng may kapal, sa liwanag ng bituin at sa dugo ng ating mga ninuno, hindi kami uurong. Hanggang huling patak ng aming lakas, ipagtatanggol namin ang aming baryo laban sa kadiliman. Mula umaga hanggang hapon, inihanda nila ang kanilang mga sarili. Ang mga kalalakihan ay nagtali ng bawang sa kanilang mga braso at leeg. Ang mga babae ay naghalo ng asin sa tubig upang gawing pangsaboy kapag sumugod ang mga nilalang. Si Mara at Berto ay nagluto ng halamang gamot at ugat na maaaring magsara ng sugat at magbigay lakas. Si Lazaro naman ay nagdasal sa kanyang lolo, inaalala ang panaginip na kanyang nakita. Ang tanong niya ay paulit-ulit. Kung minsan siyang kumapit sa liwanag, bakit siya bumaling sa dilim? Ngunit wala siyang sagot. Ang tanging hawak niya ay ang katotohanang nasa kanya ngayon, ang kalahati ng agimat, at ito'y dapat manatili sa panig ng katarungan. Pagsapit ng dapit hapon, muling tumahimik ang buong paligid. Ang mga ibon ay biglang nawala, ang mga kuliglig ay huminto sa huni. Ang hangin ay pumait, may halong amoy ng asupre at bulok na dugo. Oras na, sabi ni Lazaro. Handa na ba kayo? Isa-isang tumango ang 12. Wala nang atrasan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula silang maglakad patungo sa bakal na bangin, ang pugad ng Supremo. Ang kanilang mga anino'y humahaba sa damuhan, at sa bawat hakbang, alam nilang papalapit sila hindi lamang sa mga halimaw, kundi sa kanilang sariling kapalaran. Habang papalapit sila sa bangin, bigla silang nakarinig ng tinig mula sa hangin. Huni na parang sabay-sabay na boses ng mga babae at bata. Bumalik kayo. Hindi ninyo alam ang inyong haharapin. Ang Supremo'y hindi basta nilalang. Siya'y dugo ninyo. Napatingin ang lahat kay Lazaro. Ngunit si Lazaro, bagamat kumakabog ang dibdib, ay tumingin sa dilim at sumagot. Kung siya man ay dugo namin, ngayon namin gugupitin ang tali ng kanyang kasamaan. At sa bawat hakbang na papalapit sa bangin, lalong lumalakas ang pintig ng kanyang anting-anting. Tila naghahanda sa isang digmaan na hindi na nila matatakasan. Pagsapit nila sa bakal na bangin, ang dilim ay parang kumot na bumalot sa lahat. Ang liwanag ng buwan ay tila nalunok ng ulap, at ang paligid ay wala ng ingay, kundi ang kanilang sariling paghinga. Ang 3 lagusan ay nakabukas sa kanilang harapan. Ang gitnang daan ang pinakamalawak, ngunit ang kaliwa at kanan ay singkipot ng libingan. Nang hawakan ni Lazaro ang kanyang anting-anting, kumislap ito ng bahagya. Isang hudyat na ang Supremo ay malapit na. Makinig kayong lahat, utos ni Lazaro. Hindi natin alam kung anong nilalang ang nasa loob, pero hindi tayo pwedeng magpakalat-kalat. 2 lamang ang daan, ang kaliwa at ang gitna. Ang kanan ay patibong. Narinig ko na yon mula sa mga kwento ng aking lolo. Nagpasya silang pumasok sa 2 pangkat. Sa gitna, si Lazaro, Kapitan Ilyo, Mara, Tomas, Pedro at Aling Rosa. Sa kaliwa, si Juan, Mateo, Berto, Isko, Luisa at Andres. Kung alin man sa atin ang makasumpong ng Supremo, gagawa tayo ng ingay para magtipon-tipon sa iisang labanan, dagdag ni Lazaro. Tumango ang lahat at bago tuluyang pumasok, sabay-sabay nilang binigkas ang panalangin. Liwanag na hindi napaparam, gabayan mo kami sa dilim. Sa loob ng gitnang lagusan, malamig at basa ang sahig, amoy abuloy at asupre. Ang mga dingding ay may ukit na mata at bilog.
at sa bawat ukit ay dumadaloy ang dugong tila sariwa pa. Nagliyab ang kandilang dala ni Aling Rosa, ngunit agad din iyong namatay para bang may pumuksa sa apoy. Walang sindi na tatagal dito, bulong ni Lazaro. Asahan na natin ang anino. Sa kabilang lagusan, sina Juan at ang kanyang pangkat ay nakarinig ng kakaibang ingay. Tik-tik na malapit, kasunod ang hagik-hik ng mga bata. Nang lumingon si Luisa, may nakita siyang maliit na anino na kumakaway, parang batang nawawala. Bakit may bata rito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hinila siya ni Mateo. Hindi yan bata. Yan ang pang-akit. Ngunit huli na. Dalawang nilalang ang biglang lumundag mula sa kisame. Mga tik-tik na may baligtad na paa. Mahahaba ang dila na parang latigo. Sumugod agad si Juan Berto, dala ang kanilang sibat at gulok. Shock! Tinamaan ni Juan ang isa sa mga nilalang, sumirit ang itim na dugo. Ngunit ang isa'y mabilis na nakaiwas at dumamba kay Isko, tinangkang kagatin ang leeg. Binaril ito ni Andres gamit ang baril na may bala at asin. Bang! Umatras ang halimaw, nanginginig at nagliyab ang balat. Ngunit bago pa sila makahinga, 3 pang nilalang ang bumagsak mula sa kisame. Tila walang katapusan ang alon ng mga halimaw. Sa gitnang lagusan, nakarinig sina Lazaro ng malakas na sigaw mula sa kabilang daan. Mga kasama natin yon, sabi ni Mara, nanlilisik ang mata. Ngunit bago sila makaresponde, 3 batang anyo ng aswang ang lumitaw sa kanilang harapan. Mga mukhang inosente, ngunit may mata na pula at kuko na matutulis. Ama, tulungan mo kami. Iyak ng isa, tila batang babae. Nag-aatubili ang grupo, ngunit si Lazaro'y hindi nagpalinlang. Huwag kayong magpapadala, mga balat tao yan. Mabilis niyang sinugod ang isa, tinagan ng gulok. Napunit ang balat at ang bata'y nagbagong anyo. Isang nilalang na baliko ang buto, lumalaki ang panga. Umatungal ito at ang 2 kasama ay sumugod kay Tomas at Pedro. Naging madugo ang sagupaan. Tumilapon ang dugo sa sahig at sa kabila ng kanilang lakas, nasugatan si Tomas sa hita. Si Mara agad ang tumakbo, ipinahid ang halamang gamot na dala at nag-orasyon upang pigilin ang pagkalat ng lason. Ngunit sa kaliwang lagusan, mas masahol ang sinapit. Si Luisa na mabilis tumakbo ay nadakma ng isa sa mga tiktik. Bago pa makaresponde si Mateo, bumaon ang pangil sa kanyang braso. Napasigaw siya ng ubod lakas. Luisa! Sigaw ni Juan at agad niyang tinaga ang halimaw. Naputol ang ulo nito, ngunit si Luisa ay duguan na, nanghihina at halos mawala ng malay. Bumagsak siya sa mga bisig ni Mateo at bago pa man sila makaalis, dumating pa ang mas malalaking nilalang. Mga manananggal na nakadikit sa kisame, nakangisi. Sa gitna ng kaguluhan, muling umaling-aungaw ang boses ng Supremo sa loob ng yungib. Isa-isa kayong mawawala. Hindi ninyo malalaman kung sino ang susunod at ang dugo ninyo ay magiging alay sa akin. Umuga ang buong yungib at sa bawat ugong, pumabagsak ang maliliit na bato mula sa kisame. Ang paligid ay nagmistulang libingan. Nakita ni Lazaro ang pagdurugo ng kanilang mga kasama at naramdaman niyang ito ang unang pagsubok ng Supremo. Hindi pa ito ang tunay na labanan, kundi ang pagwasak sa kanilang loob. Mga kasama, sigaw niya, huwag kayong bibitaw. Ang bawat patak ng dugo natin ay may kapalit, katarungan para sa buong baryo. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niyang nagsisimula ng masaktan ang kanyang kalooban. Isa sa 12 ang halos wala na at baka hindi iyon ang huli. Ang loob ng bakal na bangin ay patuloy na umuugong sa halakhak ng mga halimaw. Ang dingding ng yungib ay tila may sariling pintig.
umaalulong na para bang may pusong nakabaon sa mga bato. Ang bawat hakbang ng 12 ay kasabay ng huni ng mga tiktik at hiyaw ng mga nabubulok na nilalang. Sa kaliwang lagusan, hawak ni Mateo si Luisa, nanginginig at pilit na lumalaban sa kamatayan. Ang kanyang balat ay nangingitim kung saan bumaon ang pangil ng tiktik. "Mara, kailangan ka namin," sigaw ni Juan. Ngunit ang tinig ng Supremo ay sumingit, malalim at nakabibingi. Hindi siya may liligtas. Ang dugo niya ay akin na. Nanginginig si Luisa, ngunit bago tuluyang mawalan ng malay, mahina siyang nagsalita. Huwag niyo akong iwan. Lumaban kayo." Isang iglap, sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig. Nanigas ang kanyang katawan at bumagsak na parang tuyong dahon. Ang unang kasapi ng 12 ay nasawi. Tahimik ang lahat, ang kanilang paghingay tila pinutol. Hindi tayo titigil dahil lang dito," sigaw ni Andres. Nakataas ang baril. "Kung may isa mang babagsak, mas lalo tayong dapat lumaban." Ngunit habang nagmamatigasan sila, isang malakas na ugong ang gumulo sa buong yunggib. Crack, crack! Bumulusok ang mga bato at ang daan sa pagitan ng gitna at kaliwang lagusan ay biglang gumuho. "Lazaro!" sigaw ni Juan mula sa kabilang dulo. "Magsama-sama kayo! Hanapin ninyo ang liwanag!" Sigaw pabalik ni Lazaro. Ngunit ang pagitan ay tuluyan ng naharangan. Ngayon, hati na ang 12. Sa gitna, Lazaro, Mara, Kapitan Ilyo, Tomas, Pedro at Aling Rosa. Sa kaliwa, Juan, Mateo, Berto, Isko at Andres. Naiwan si Luisa, patay. Alam ng lahat na ito ay taktika ng Supremo. Hatiin sila upang humina. Habang naglalakad sina Lazaro sa gitnang lagusan, biglang bumukas ang sahig. Nahulog si Pedro sa isang hukay, ngunit naagapan ni Tomas na hawakan ang braso niya. Sa loob ng hukay ay mga patay na katawan, tila mga biktima ng aswang, mabaho at puno ng uod. "Diyos ko!" bulong ni Mara, takpan ang ilong. "Magpatuloy tayo," utos ni Lazaro, kahit mabigat ang dibdib. Di nagtagal, nakakita sila ng kakaibang daan, isang koridor na may ukit ng mga mata na nakapikit. Habang lumalakad sila, dahan-dahang bumubukas ang mga mata sa ukit. At sa bawat pagbukas, may maririnig silang boses na bulong. "Lazaro, ikaw ay amin. Ikaw ay kalahati ng aming hari." Naginit ang kanyang anting-anting, tila hinahatak siya, ngunit kinuyom niya ang palad sa dibdib. "Hindi, ako'y hindi ninyo alipin." Samantala, sa kabilang panig, hindi tumigil ang pagsalakay. 4 na nilalang na kalahating aso at kalahating tao ang sumugod sa pangkat ni Juan. Mabilis silang gumapang, nangangagat at bumubuga ng amoy na nakakaduwal. Binaril ni Andres ang isa, sabay sibat ni Juan sa pangalawa. Ngunit ang ikatlo'y tumalon kay Isko at kinagat ang balikat niya. "Isko!" sigaw ni Berto, agad niyang hinampas ang halimaw gamit ang gulok. Naputol ang leeg nito, ngunit ang sugat ni Isko ay malalim. "Hindi ako susuko," hingal ni Isko habang pinipigilan ang dugo. "Basta makarating tayo sa Supremo, kahit buhay ko'y mawala." Ang kanilang bawat hakbang ay sinusubok ng mga patibong, gumuguhong bato, biglang lumalabas na mga nilalang at mga bulong na naglalaro sa kanilang isip. Sa gitnang koridor, narating ni Lazaro ang isang malaking bulwagan. Sa gitna nito may nakaupo sa batong altar, isang nilalang na balot ng anino, mahaba ang mga braso, at sa dibdib ay nakasabit ang kapirasong medalyon na kakambal ng kay Lazaro. Ngumiti ito. "Sa wakas, magkikita rin tayo, apo ni Damian." Nanlaki ang mata ni Lazaro. "Paano mo alam ang pangalan ng aking lolo?" Tumawa ang nilalang, malalim at umaalingaw-ngaw.
Ako ang kapatid niyang itinakwil. Ako ang piniling tagapagdala ng dilim. Nayanig ang puso ni Lazaro. Hindi na lamang halimaw ang Supremo, kamag-anak niya ito. At sa pagbunyag na iyon, naramdaman ng lahat na ang digmaan ay higit pa sa laban ng tao laban sa halimaw. Ito'y laban ng dugo, ng lahi at ng lihim na matagal nang nakatago sa kanilang pamilya. Nagngangalit ang paligid ng bulwagan sa ilalim ng bakal na bangin. Ang mga apoy na kulay asul na sumisindi sa mga bato ay tila sinindihan ng hininga ng impyerno. Sa gitna ng altar, nakaupo ang Supremo. Mahaba ang braso, katawan na anino at sa kanyang dibdib ay nakasabit ang medalyong kakambal ng kay Lazaro. Ngumiti ito, malamig at nakapangingilabot. Sa wakas, apo ng aking kapatid, anak ng lahi na ako mismo ang itinakwil. Ngayon, narito ka upang tapusin ang simula ng ating dugo. Nangalog ang tuhod ng ilan, ngunit tumindig si Lazaro, nakataas ang gulok at ang kanyang anting-anting ay kumikislap na tila apoy ng araw. Kung kapatid ka ng aking lolo, wika niya, ikaw ang nagdala ng sumpa sa ating angkan. Hindi kita kamag-anak. Isa kang halimaw na tatalunin ko ngayong gabi. Tumawa ang Supremo, dagundong na parang kulog sa loob ng yungib. Hindi mo naiintindihan, Lazaro. Kami ni Damian ay parehong pinili ng liwanag, ngunit siya ay duwag. Pinili niya ang krus, ako naman ang nagbukas ng aking dibdib sa tunay na kapangyarihan. Ang medalyon ay dalawa, liwanag at dilim, magkahati ngunit iisa. Itinaas niya ang kanyang medalyon, kumislap iyon ng pula. Kasabay nito, sumakit ang dibdib ni Lazaro, para bang hinihila palabas ang kanyang sariling agimat. Napakapit siya sa kanyang dibdib at halos mapaluhod. Ramdam mo ba? Bulong ng Supremo. Isa lamang tayong dalawa. Ikaw ang kalahati ko, ako ang kalahati mo. At kung magsasanib tayo, wala nang makahahadlang. Ang buong panay, pati na ang buong kapuluan ay luluhod sa ating pangalan. Napasigaw si Mara, nasa likuran ni Lazaro. Huwag kang maniniwala, Lazaro. Ang kanyang salita ay lason. Ngunit hindi na itago ni Lazaro ang bigat na nararamdaman. Sa kanyang isipan, bumabalik ang panaginip ng kanyang lolo. Ang Supremo ay minsang kumapit sa liwanag. Ang tanong, kaya pa ba itong bawiin o lubos na ba itong nalunod sa dilim? Sumugod ang Supremo, mabilis na parang kidlat. Ang mahahabang braso ay sumablay sa unang atake ni Lazaro, ngunit ang hangin ay halos sumabog sa lakas ng hampas. Boom! Gumuhit ang bitak sa lupa. Humarap si Lazaro, sinalubong ang kanyang gulok. Klang! Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan, liwanag at dilim. Ang paligid ay umuga at ang mga mata ng mga ukit sa dingding ay sabay-sabay na bumukas, nanonood ng digmaan ng magkaagaw na agimat. Napaluhod si Tomas at Aling Rosa sa lakas ng enerhiya. Si Kapitan Ilyo ay sumugod, sibat na hawak, ngunit tinapunan lang siya ng Supremo ng maitim na usok at natilapon siya sa pader, sugatan. Isa kayo, sigaw ng Supremo, nakaturo kay Lazaro. Bakit mo pa tinatanggihan? Sumagot si Lazaro, dumadagundong ang tinig, dahil ang aking kapangyarihan ay hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Ikaw, ginamit mo ang agimat para sa iyong kasakiman. Muli silang nagbanggaan. Ang gulok ni Lazaro ay lumiliwanag, samantalang ang mga braso ng Supremo ay bumabalot ng usok na parang apoy ng impyerno. Sa bawat salpukan, umaaling-aungaw ang aling-aungaw ng libong kaluluwang nakabaon sa yunggib. Samantala sa kabilang lagusan, naririnig ni Juan at Andres ang dagundong. Si Lazaro na iyon, bulong ni Juan. Kailangan nating makabalik. Ngunit nakaharang sa kanila ang tatlong manananggal, nakangisi at nakabitin sa kisame. Hindi kayo makakasama sa kanya, halakhak ng isa.
Sumugod si Andres, binaril ang isa sa ulo. Sumabog ito sa abo. Ngunit si Isko, sugatan mula sa naunang laban, ay sinalubong ng isa at dinagit palayo. "Isko!" sigaw ni Berto. Nagliyab ang puso ng lahat, ngunit huli na. Isa na namang kasapi ang nahulog. Bumalik sa gitnang bulwagan. Si Lazaro at ang Supremo ay kapwa sugatan, ngunit patuloy na naglalaban. Dumugo ang labi ni Lazaro at ang kanyang mga bisig ay nangangalay. Ngumisi ang Supremo, lumapit ng dahan-dahan at bumulong. "Kapag nawala ka, lahat ng minamahal mo ay magiging akin. Si Mara, si Kapitan Ilyo, ang buong baryo, magiging alay sila." Nag-init ang dibdib ni Lazaro at ang kanyang anting-anting ay biglang nagliyab ng malakas na liwanag. Hindi iyon galing sa kanya, kundi tila sa panalangin ng lahat ng taong nananalig sa kanya. "Hindi ako magpapatalo," sigaw niya. "Sa ngalan ng aking lolo, ng aking mga kasama at ng Diyos na tunay, tatapusin ko ang iyong paghahari." At sa isang malakas na hampas ng gulok, pinunit ni Lazaro ang usok na bumabalot sa katawan ng Supremo. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang, hindi sa pagkatalo kundi sa galit. "Hindi pa ito ang wakas, Lazaro," sigaw ng Supremo habang unti-unti itong naglaho sa anino. "Magbabalik ako, at kapag bumalik ako, ikaw mismo ang lalapit sa akin." Naguga ang buong yungib, bumagsak ang ilang bato. Agad na hinila ni Mara si Lazaro. "Kailangan nating umalis, kuguho ang lahat." Nagtakbuhan sila palabas, kasama sina Tomas, Pedro at Aling Rosa na halos wala ng lakas. Pag-ahon nila sa bibig ng bangin, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Nanginginig man, nakaligtas sila sa unang harapan. Ngunit alam nilang hindi pa tapos. Dalawa sa kanilang kasama ang bumagsak na, at ang Supremo ay hindi pa lubusang natalo. Sa halip, lalo itong lumalakas sa bawat patak ng dugo. Tumindig si Lazaro sa gilid ng bangin, hawak ang kanyang gulok. Sa kanyang dibdib, ang anting-anting ay muling kumikislap, hindi sa liwanag ng tagumpay, kundi sa babala ng mas malaking digmaan. "Maghanda kayo," bulong niya. "Ito'y simula pa lamang ng tunay na laban." Wakas.